Ka-express, biglang naging sentro ng usapan ang Denver Nuggets matapos sabihin ni Coach Hat Reyes na bagamat posibleng Miami ang personal na gustong puntahan ni LeBron James, Denver Nuggets naman ang gusto niyang makita dahil sa basketball fit. Diretsahan ang kanyang sinabi, gusto niya makita sa LeBron sa Denver para mas maging balanse at mas kapanapanabik ang Western Conference. Binanggit niya na ang San Antonio bilang isang intriguing option. At may matibay na basketball logic ang ideyang ito. Isipin ang dalawang pinakamatalinong offensive players ng kanilang henerasyon, LeBron James at Nikola Jokic, na parehong kayang magdala ng bola, magbasa ng depensa, gumawa ng sariling puntos, at magpakain ng teammates kasama pa sina Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun, at Cameron Johnson. Pwede maging napakahirap bantayan ng Denver sa half-court at transition. Pero ninawi natin agad, wala pang konfirmasyon na pipirma sa LeBron sa Nuggets at wala ring legitimate report na may offer ang Denver kay Kai. Ang Kai to Denver Exhibit 10 angle ay isang fit analysis at posibleng development route, hindi breaking transaction. Hanggang July 20, wala pa ring inilabas na final decision sa LeBron. Bakit pwedeng pag-isipan si Kai? Dahil 7'3 siya, may rebounding, rim protection at passing flashes at pwedeng subukan bilang low-cost developmental big sa training camp. Pero matindi ang competition dahil nasa roster din sina Jokic, Jackie Nagy, Darren Holmes II, at Marvin Bagley III, kaya hindi sapat ang height at height. Kailangang patunayan ni Kai ang mobility, pick-and-roll defense, conditioning at consistency. Ang malaking tanong, kung sakaling magtayo ang Denver ng championship roster na may LeBron, may maliit bang pintuan para sa isang Exhibit 10 project tulad ni Kai? Posible sa papel, pero kailangan mo na magkaroon ng actual na workout, invitation at contract. Unahin natin ang pinanggalingan ng kwento. Hindi sinabi ni Coach Hat Reyes na may inside information siya tungkol sa final decision ni LeBron. Ang ibinigay niya ay personal na basketball assessment. Ayon sa kanya, maaaring Miami ang gustong balikan ni LeBron. Pero pagdating sa fit, Denver ang gusto niyang makita. Para kay Coach Hat, makakatulong ito para mas magkaroon ng balanse ang Western Conference. Idinagdag pa niya na nakaka-intriga rin ang San Antonio. Mahalaga ang distinction na yon dahil hanggang ngayon wala pang public announcement sa LeBron tungkol sa susunod niyang team. Nag-expire na ang kanyang kontrata sa Lakers at sinabi niyang maglalaro siya sa ibang franchise para sa 2026 to 27 season. Sa Fanatics Fest, umiwas siyang magbigay ng final answer bagamat kinumpirma niyang kasama sa kanyang pinag-iisipan ang Miami at Cleveland. Kaya ang Denver discussion ay nananatiling possibility at basketball conversation, hindi completed deal. Kung basketball fit lamang ang pagbabasihan, madaling maintindihan kung bakit gusto makita ni Coach Hat ang pairing. Si Nikola Jokic ang pangunahing offensive hub ng Denver. Hindi niya kailangang hawakan ang bola ng matagal para kontrolin ang laro. Maaari siyang mag-operate mula sa post, elbow o top of the key habang binabasa ang cutters at shooters. Sa LeBron naman, kahit nasa huling bahagi na ng kanyang career, ay nananatiling elite decision maker, downhill attacker at transition creator. Kapag pinagsama sila, pwedeng mabawasan ang physical at playmaking burden ni LeBron. Hindi niya kailangang gumawa ng bawat advantage dahil kayang simulan ni Jokic ang offense. Sa kabilang banda, hindi na rin kailangan si Jokic lang ang laging magligtas ng possession kapag naputol ang unang action. Pwedeng mag-run ng second side, pick and roll sa LeBron kasama si Jamal Murray, mag-post laban sa mas malit na defender, o matake sa closeout habang ambala ang depensa kay Jokic. Magiging interesting rin ang off-ball movement. Si Aaron Gordon ay mahusay na cutter at lob target. Si Braun at Johnson ay pwedeng makinabang sa extra pass. Si Murray naman ay may kakayahang maging primary scorer sa off moments. Sa ganitong setup, hindi kailangang si LeBron ang number 1 scorer. Maaari siyang maging connector, secondary creator at matchup attacker. Isang role na posibleng magpahaba pa sa kanyang effectiveness. May statistical reason din kung bakit exciting ang idea. Tinapos ng Denver ang 2025-26 regular season na 54-28. Ayon sa official NBA team page, una sila sa scoring sa 122.1 points per game at pag-angat sa assist sa 29. Ibig sabihin, establish na ang kanilang high-level offense. Pero ika-21 sila sa opponent points allowed, kaya hindi otomatikong sinulusyonan ni LeBron James ang lahat. Sa edad na 41, kailangan ding batayan ang workload, defensive efficiency at availability niya. May salary cap complication din ang Denver
ay hindi malaya makapagbibigay ng malaking kontrata. Ang mga analysis sa US media ay nagsasabing veteran minimum territory ang pinaka-realistic na daan at ang paggamit ng mas malaking exemption ay maaaring magdulot ng second option restrictions. Kaya kahit perfect ang basketball fantasy, kailangan pa rin ng financial sacrifice at malinaw na role mula kay LeBron. Sa social media at NBA analysis, pumalat ang idea dahil madaling i-visualize ang no-look passes at high IQ offense nila LeBron at Jokic. Pero may kabilang side, dalawang veteran star, malaking media pressure at roster na kailangan pa rin magkaroon ng youth, speed at defense. Kaya tama ang tono ni Coach Shaq, Denver may be the best basketball fit, pero hindi sabihin na ito ang pinaka-likely destination. Dito pumapasok ang Kai Soto angle. Una sa lahat, wala pang credible report na nakipag-usap ang Denver kay Kai, nag-workout siya para sa Nuggets o inalok siya ng Exhibit 10. Kaya ang tamang tanong ay hindi perma na ba si Kai? Kundi may basketball at roster logic ba para subukan si Kai? Sa physical profile, may dahilan para pag-aralan siya. Si Kai ay 7'3" center na may soft touch, rebounding size, rim protection potential at mas magandang passing feel kaya sa karaniwang Project League. Sa 2025-26 international season numbers, nag-average siya ng 13.5 points, 9.6 rebounds, 3 assists and 1 block. Ang 3 assists per game ay mahalaga dahil ang Denver system ay nakasandal sa big men na nakakakita ng cutters at nakakagawa ng mabilis na desisyon. Pero hindi ibig sabihin na magiging mini Jokic si Kai. Iba ang level, bilis at pressure ng NBA. Ang mas realistic na role ay back-up developmental center, mag-set ng matitibay na screen, mag-roll ng diretso sa rim, kumuha ng defensive rebounds, protektahan ang paint at gumawa ng simpleng extra pass. Ang malaking examination ay kung kaya niyang manatili sa floor laban sa mabilis na guards, mag-defense sa pick and roll, bumalik sa transition, at hindi maging target sa switching actions. Matindi rin ang roster competition. Sa official Nuggets roster ay naroon sina Jokic, Nagy, Holmes II, at Bagley III. Bukod pa sa ibang forwards na pwedeng mag-small ball fight, ibig sabihin, hindi nag-aantay ang Denver ng center na automatic na nagbibigay ng minutes. Kung papasok si Kai, kailangan niyang manalo sa training camp sa pamamagitan ng defense, energy, communication, at reliability. So ano ba ang Exhibit 10? Ito ay non-guaranteed, one-year NBA contract arrangement na karaniwang ginagamit para sa training camp evaluation. Maaari itong i-convert sa two-way contract bago magsimula ang regular season. Kapag na-waive ang player at sumali siya sa G-League affiliate ng team, maaari rin siya maging affiliate player at makakuha ng bonus kapag natugunan ang required service period. At para sa Denver, ang affiliate ay Grand Rapids Gold, kaya ang Exhibit 10 ay hindi guaranteed NBA roster spot. Isa itong addition na maaring humantong sa two-way, G-League development o release.